Malakas na amihan, Sherline patuloy na nagpapaulan sa buong Luzon. Posibleng bagong bagyo na mataan sa Micronesia. Ayon sa Pag-asa, binabantayan na ngayon. Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas Weather ngayon. Ngayong araw ng Huwebes, December 11, 2025. Patuloy na umiiral ang malamig at masungit na amihan kasabay ng Sherline na nagbibigay ng tuloy-tuloy na ulan mula Luzon hanggang Eastern Visayas. Mayroon din tayong binabantayang bagong kumpol na kaulapan sa Timog Micronesia. Pag-usapan natin mamaya ang long range forecast para sa darating na susunod na bagyo ayon sa Pag-asa. Bago ang lahat, kung bago ka lang sa ating channel, please like, share, and subscribe para lagi ka updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, unahin natin ating full forecast ng panahon ayon sa bawat region. Sa Metro Manila, Quezon, Rizal, Pampanga, Bulacan, Aurora, ang weather ay makulimlim na may kalat-kalat na pag-ulan at mga thunderstorm. Dulot ito ng Sherline. Ang impact nito ay posibleng flash flood o landslide sa katamtaman hanggang malakas na pagbuhos ng ulan. Sa Cagayan Valley, Car at natitirang Central Luzon, ang weather po natin dyan ay maulap na kalangitan na may mga pag-ulan. Dulot naman ito ng northeast monsoon o hanging amihan. Ang impact po nito ay posibleng flash flood at landslide sa ilang mabababang lugar. Sa Ilocos Region, ang weather po natin dyan ay bahagyang maulap hanggang maulap na may mahinang pag-ulan. Dahilan naman ito ng hanging amihan. Wala pong masyadong epekto sa lugar na yan. Sa Bicol Region, Eastern Visayas, ang weather po natin ay bahagyang maulap hanggang maulap na may thunderstorm. Dulot naman ng easterlies. Ang posibleng impact nito ay biglaang pagbaha at landslide tuwing may malalakas na thunderstorm sa inyong lugar. At the rest of the country, ang weather natin ay partly cloudy to cloudy skies with isolated thunderstorm. Dulot naman ng localized thunderstorm. Ang posibleng impact nito ay flash flood at malalakas na pagbuhos ng ulan sa ilang mga lugar. Sa ating wind and sea conditions sa northern at eastern section of Luzon, ang hangin ay moderate to strong wind mula northeast at ang alon ay moderate to rough seas na may alon na 2.1 hanggang 4 meters ang taas. Delikado pa rin ito sa mga maliliit na bangka at sa ilang mga sasakyang pandagat. At sa rest of Luzon, ang hangin ay moderate to strong wind from northeast. Ang dagat naman ay moderate to rough seas na may alon na 1.2 hanggang 3.1 metro ang taas. Sa Visayas at Mindanao, ang hangin ay light to moderate wind from northeast to north at ang dagat ay slight to moderate seas na may alon na 0.8 hanggang 2.5 metro ang taas. Para sa ating temperatura, maximum temperature na itala 24.7 degrees kahapon na alas 7 ng umaga at ang maximum temperature naman ay 27.1 degrees Celsius na itala kahapon ng alas 2 ng hapon. Ang araw ay sisikat mamayang alas 6, 11 ng umaga. At mamaya ang araw ay lulubog bandang alas 5:30 ng hapon. Mga kababayan, ayon sa Pag-asa, wala ng tropical depression Wilma. Pero ayon sa Japan Meteorological Agency, may mahina pang depression malapit sa silangang Vietnam. Nakikita pa ang ikot nito at maaring maghatid ng dagdag ulan sa mga lugar na paulit-ulit ng binabaha nitong season. Madalas nating naramdaman o nakaranas ang buong bansa sa buong magdamag at sa isang linggo na tuloy-tuloy na pag-uulan at malalakas na hangin dulot naman ng amihan, hatid naman ito ng nagdaang bagyong Wilma. Ngayon, ang Sherline ang pangunahing nagdudulot ng sama ng panahon. Nakapark ang Sherline sa northeastern Luzon kaya madalas na ulan sa lugar ng Cagayan, Isabela, Aurora at mga karatig lalawigan. Inaasahang hihina ito sa midweek at bababa pa timog. Pagdating ng weekend, panibagong cold surge na naman at mas malalakas na ulan muli ang mararanasan sa iba't ibang bahagi ng bansa mula Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ating La Nina pattern, ito ang dahilan kaya mas aktibo ang hanging amihan, mas basa ang atmosphere at madalas ang Sherline. Mas maraming pag-ulan kaysa normal na panahon. At mga kababayan, dako naman tayo sa ating long range forecast 2 weeks outlook na ibinaba naman ng Pag-asa. Ang typhoon expected for 7 to 14 days. 4 na major models ang pinagmulan nito at pinagkunan ito ng datos, ang Global Forecast System, ang European Center Medium Range Weather Forecast, ang CMC at ang Google DeepMind AI. Lahat ay nagpapakita ng kalma na Western Pacific. Yung mga maliit na spots sa AI model, error lamang ito at hindi ito totoong bagyo. Binabantay ang convergence sa Micronesia na buo
kahapon ng hapon at unti-unting lumalawak po ito ang mga kaulapan at inuobserbahan sa mga susunod na 5 hanggang 7 araw. At posibleng magbago ang forecast nito pero wala pang direktang banta sa ngayon dito sa ating bansa. Ayon sa Pag-asa Tropical Cyclone Threat Potential Forecast, isang long-range tool ng Pag-asa at Central Weather Bureau ng Taiwan gamit ang GFS data. Hindi ito opisyal na storm bulletin, guidance lamang ito at walang nakikitang bagong tropical cyclone formation sa ating Philippine Area of Responsibility sa ngayon. Mga kababayan, narito ang mga panibagong tropical cyclone threat potential forecast na inilabas ng Pag-asa kahapon na nakabatay naman sa datos. Kung mapapansin natin sa Week 1 forecast mula December 9 hanggang December 15, 2025, merong low to moderate potential. Sa unang linggo, merong tropical cyclone like vortex o TCLB na kasalukuyang obserbado sa loob ng Pag-asa Monitoring Domain o PMD. Base sa pinakabagong modelo, ang TCLB na ito ay kikilos pakanluran patungo Southern Vietnam, Thailand area. Ang tsansa ng pagdevelop nito bilang ganap na bagyo ay low to moderate lamang. Sa mandaling salita, hindi ito banta sa Pilipinas sa ngayon, subalit patuloy pa rin itong minomonitor dahil bahagi ito ng early detection system ng Pag-asa. Habang sa week 2 naman forecast mula December 16 hanggang December 22, ayon sa graphics na mayroong low potential near sa ating Philippine Area of Responsibility. Papasok ng week 2, ipinapakita ng mga modelo na merong isang tropical cyclone like vortex 2 na maaring umusbong sa southern eastern section ng Tropical Cyclone Advisory Domain o TCAD. Ayon sa long range data, posible itong pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR. Ngunit kahit pumasok man ito, napakababa pa rin ang posibilidad na ito'y maging isang ganap na tropical cyclone o isang bagyo. Ito ay dahilan kung bakit sinasabi ng Pag-asa na ang tropical cyclone threat potential ay unlikely para sa week 1 at less likely para sa week 2. So mga kababayan, sa madaling sabi, walang namamataang bagyong posibleng mabuo o magbabanta sa ating Pilipinas, sa ating bansa sa loob ng mga susunod na 1 hanggang 2 linggo. Good news po ito para sa ating lahat, para sa ating bawat mga mamamayan na nagnanais mamasyal kasama ating pamilya sa iba't ibang parke ng ating bansa. Ang mga TCLB o Tropical Cyclone-like Vortex na nakikita ay mahina, mayroong low chance to development at hindi nakadirekta sa ating bansa. Gayunpaman, patuloy itong minomonitor lalo na kung makakaroon ng pagbabago sa pattern ng hangin, temperatura sa dagat o interaksyon ng monsoon system. Sa ating mga kababayan, ngayong darating na Kapaskuhan, patuloy nating babantayan ang anumang pagbabago sa pagbuo ng sama ng panahon at agad kaming maghahatid ng update kung kinakailangan. Para sa ating detalyadong impormasyon, manatiling nakaantabay dito sa ating Pilipinas Weather Ngayon. Para sa ating Bible verse of the day mula sa Psalms 46 verse 1, ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan handang saklolo sa panahon ng kagipitan. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtutok dito sa ating channel, lalo na sa ating mga kababayang OFW at ating mga local subscriber. Salamat sa walang sawang pagsubaybay. Para sa buod ng ating balita, patuloy ang masungit na panahon sa Luzon dahil sa amihan at shoreline. Ulan sa Metro Manila, Central Luzon, Cagayan Valley, Aurora at Bicol, Eastern Visayas. Tahimik ang Western Pacific, walang bagyo, walang bagong bagyo sa mga darating na 1 hanggang 2 linggo sa buwan ng Disyembre. Binabantayan lang ang bagong convergence sa Micronesia para sa mga susunod na mga araw. Kung nagustuhan nyo ang ulat na ito, please like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa panahon. Salamat sa inyong suporta. Ito ang Pilipinas Weather Ngayon na lagi nagpapaalala, maghihanda, magiligtas, mag-alerto. Ingat tayong lahat.